Ang mga isyu at hamon sa pagkamamamayan, mga paglabag sa karapatang pantao. Ang paglabag sa karapatang pantao ay tumutukoy sa anumang aksyon o hindi pagkilos na nagpapawalang bisa, lumalabag o humahadlang sa mga pangunahing karapatan at kalayaan na nararapat sa lahat ng tao. Ang mga ito ay itinuturing na labag sa batas at moralidad at karaniwang sinisiyasat at pinaparusahan sa ilalim ng lokal at internasyonal na batas. Ang mga dahilan ng paglabag sa karapatang pantao sa pagkamamamayan. Kakulangan sa edukasyon. Ang kawalan o kakulangan sa kaalaman ng tao sa kanyang mga karapatan ay nagdudulot ng kamangmangan, kaya't nagiging madali para sa iba na hindi ito igalang. Diskriminasyon. Ang diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon, kasarian at iba pa ay maaaring magresulta sa paglabag sa karapatang pantao, kung saan ang mga tao o grupo na labas sa pamantayan ng lipunan ay madalas hindi nabibigyan ng pantay na oportunidad at proteksyon. Kawalang katarungan sa legal na sistema. Ang hindi epektibong pagpapatupad ng batas ay nagdulot ng paglabag sa karapatang pantao dahil nawawalan ng proteksyon ang mga tao kapag hindi maayos ang sistema. Ang mga epekto ng paglabag sa karapatang pantao sa pagkamamamayan. Ang pagkawala ng tiwala sa gobyerno. Kapag ang mga mamamayan ay nakararanas ng paglabag sa kanilang mga karapatan, nawawala ang tiwala nila sa gobyerno, na maaaring humantong sa hindi paglahok sa mga demokratikong proseso at kawalan ng paggalang sa sistema ng gobyerno. Ang pagkakaroon ng social unrest. Ang patuloy na paglabag sa karapatang pantao ay maaaring magdulot ng pag-aalsa at pagprotesta, dahil ang mga mamamayang nawalan ng pag-asa sa hustisya ay kolektibong humihingi ng pagbabago. Pagkakaroon ng psychological effects. Ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ay madalas nakakaranas ng stress, anxiety at depression na nagpapahirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Red tagging. Ang pagtukoy o paglalagay ng label sa isang individual o grupo bilang mga pula o bahagi ng komunista, terorista o taga-suporta ng mga rebeldeng kilusan. Kadalasan, ang gawaing ito ay walang malinaw na sapat na ebidensya. Sa Pilipinas, karaniwang inuugnay sa sinasabing koneksyon sa Communist Party of the Philippines at sa armadong sangay nito, ang NPA o New People's Army. Nag-ugat ang red tagging sa matagal ng tunggalian ng bansa laban sa mga rebeldeng komunista mula pa noong 1960. Lalong naging kapansin-pansin ito sa panahon ng Administrasyong Duterte, nang paigtingin ang mga kampanya laban sa insurhensya matapos mabigo ang usaping pangkapayapaan noong 2017. Kadalasan na nagiging target o biktima ng red tagging ay ang mga aktivista at mga grupong nagpoprotesta, mga mamamahayag at mga organisadong pangmedia, abogado at mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga katutubo at tagapagtanggol ng kalikasan. Ang ilan sa mga seryosong epekto ng red tagging ay ang banta at karahasan. Nakakaranas ang ilan ng pananakot, pag-atake o maging pagpaslang. Pagkatakot sa pagpapahayag. Dahil sa red tagging ay napipigilan ang malayang pagsasalita at pakikilahok sa mga isyong panlipunan. Ang panganib sa legal. Maaaring makaranas ng pagmamanman, pag-aresto o pagsampa ng kaso. Kinilala ng Supreme Court of the Philippines na ang red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao, kaya maaaring humingi ng proteksyon sa pamamagitan ng mga legal na remedyo tulad ng writ of amparo. Ang red tagging ay mariinding kinondena ng Commission on Human Rights at ng iba pang pandaigdigang organisasyon dahil sa kaugnayan nito sa mga paglabag sa karapatang pantao. Trolling. Tumutukoy sa paggamit ng mga peking account, coordinated messages o mapanuksong asal online upang manipulahin ang opinyon ng publiko, magpakalat ng maling impormasyon o mangharas ng iba sa mga digital platform. Ang paglaganap ng trolling ay kaugnay ng kasikatan ng mga plataporma tulad ng Facebook, Twitter at YouTube. Isa itong mahalagang issue sa larangan ng politika at lipunan, lalo na dahil sa malawak na paggamit ng social media. Kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may mataas na paggamit ng social media.
kaya naging madaling daluyan ito ng mga kampanya at impluwensyang online. Naging mas kapansin-pansin ang trolling noong kampanya sa pagkapangulo noong 2016, kung saan iniulat ang paggamit ng mga organisadong grupong online upang mapalaganap ang mga naratibo at batikusin ang mga kritiko. Ang trolling ay may iba't ibang anyo, tulad ng political trolling, isang koordinadong mga post upang suportahan ang mga kandidato o siraan ang kalaban. Disinformation campaigns, o ang pagpapakalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon. Harassment, o pag-iinsulto o pagbabanta sa mga mamahayag, aktivista at karaniwang netizen. Astroturfing, pagpapakita ng malawak ang suporta sa isang opinyon kahit ito ay planado lamang. Ang ilan sa mga hindi magandang epekto ng trolling ay ang pagbaluktot ng opinyon ng publiko. Nalilinlang ang mga botante at naaapektuhan ang pananaw sa politika. Ang pagkawala ng tiwala. Dahil sa trolling ay humihina ang tiwala sa media at mga institusyon. At ang banta nito sa demokrasya, dahil nasisira ang patas na halalan at tamang pagpapasya. Ang trolling sa Pilipinas ay isang lumalaking suliranin na nakakaapekto sa politika, talakayang panlipunan at tiwala ng publiko. Kinakailangan ang mas mataas na digital literacy, mas mahigpit na regulasyon at pananagutan ng mga plataporma at mga gumagamit nito upang mapanatili ang mas maayos at ligtas na online na kapaligiran. Extrajudicial killings. Ito ay tumutukoy sa pagpatay sa isang tao nang hindi dumaraan sa wastong proseso ng batas. Ibig sabihin ay hindi nabibigyan ng biktima ng patas na paglilitis o legal na proteksyon bago kitilin ang kanyang buhay. Sa Pilipinas, isa ito sa pangunahing usaping may kinalaman sa karapatang pantao, lalo na sa konteksto ng mga kampanya laban sa krimen at iligal na droga. Naging sentro ng pandaigdigang atensyon ang isyong ito noong Administrasyong Duterte na naglunsad ng malawakang war on drugs noong 2016. Libo-libong pinaghihinala ang gumagamit at nagtutulak ng droga ang naiuulat na napatay sa mga operasyon ng pulisya at sa pag-ataking kahalintulad ng vigilantism. Ayon sa mga grupong pangkarapatang pantao, marami sa mga pagpatay na ito ay isinagawa ng walang sapat na investigasyon o legal na proseso, samantalang iginiit ng mga otoridad na ito ay bahagi ng lehitimong pagpapatupad ng batas. Ang Commission on Human Rights ay nagsagawa ng mga investigasyon at kinondena ang mga pagpatay. At sa pandaigdigang antas ay sinuri ng International Criminal Court ang mga aligasyon na maaaring may naganap na krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo ay kasalukuyan nakadetena sa The Hague, Netherlands at sumasailalim sa legal na proseso. Mga samahang nagtataguyod sa karapatang pantao. Ang Amnesty International, na itatag noong 1961 at nagtataguyod ng mga karapatang pantao sa buong mundo, labanan ang pagpapahirap, arbitraryong pagkakakulong, at pag-atake sa mga political dissidents. Matatagpuan ang headquarters nito sa London, United Kingdom. Ang Human Rights Watch, na itatag noong 1978 na nagsusuri at nag-uulat ng mga paglabag sa karapatang pantao, naglalayong magdulot ng aksyon mula sa mga gobyerno at internasyonal na komunidad. Matatagpuan sa New York, USA ang headquarters ng samahan. Civil Rights Defenders. Layunin nitong protektahan at itaguyod ang mga karapatang pantao sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nanganganib, pagbibigay ng suporta sa mga aktivista at pag-oorganisa ng mga kampanya. Naitatag noong 1982 at matatagpuan ang kanilang headquarters sa Stockholm, Sweden. Ang mga issue at hamon sa pagkamamamayan, mga paglabag sa karapatang pantao.